Kimi, 20 years nagtiwala sa kanyang kapatid na si Lakambini Chu. Tapos, ganito ang isinukli. Pumalat nga ang old video ni Kim Chu kung saan in-interview siya ng Queen of All Media na si Miss Kris Aquino. Natanong ng TV host si Kimi kung sino ang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa finances, at dito nga ay sinabi ni Kimi na ang panganay nilang kapatid na si Lakambini Chu na siya lahat ang namamahala sa investment, sa gastusin sa bahay, at natanong din ang dalaga tungkol sa kanyang allowances. Sagot naman ni Chinita, "Princess, ako na yon. Kapag allowances, ako na yon ang nakikialam nun." Ganito nga ipinagkakatiwala lahat ni Kim sa kanyang kapatid, ang kinikita na mula sa kanyang sahod sa showbiz hanggang sa mga investment niya na ipinagkatiwala niya sa loob ng 20 years. Ang nag-take care ng finances? Yes, lahat. Oh, how? Anong lahat? Yung mga investment? Yes. Tapos siya yung nakiki-coordinate sa accountant? Yeah. Para sa'yo? Yeah, lahat. Siya ba yung kumukuha ng sweldo at nagpapasok? Yeah, lahat. Allowance mo, paano? Ay, ako na yun. Pag sa sarili ko, ako na. Pag sa negosyo and sa mga expenses sa bahay siya. Siya? May Sa budget? sarili ko, ako na. Hindi, may budget sa bahay? Yes. Yeah. Hindi, sa sarili mo, paano yun? Paano mo, kasi di ba? May bibili ng something, tapanungin ka na magkano yan. Samantala, kumalat naman sa social media ang pagsasampa ng actress ng qualified theft sa kanyang kapatid na si Lakambini Chu, na ayon pa nga sa multimedia idol, mabigat at masakit man sa kanyang kalooban, pero dapat niyang gawin para sa ibang nagtitiwala sa kanya, sa kanyang community, sa kanyang mga supporters at sa kanya pang ibang investment at mga kapamilya, para mapangalagaan ang seguridad at transparency ng kanyang mga negosyo. Kung tutuusin, napakabait pa ni Kimi na dumaan ang ilang buwan na ngayon lang siya nagsampa ng kaso para na rin matigil ang kanyang kapatid sa pagkakalulong sa pagkakasino. Isa pa, dugot pawis naman ni Kimi ang lahat ng yon na wala na nga siyang pahinga sa pagtatrabaho para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Tapos ganito pa ang gagawin at isusukli ng kapatid niya. Kung tutuusin, napakaswerte na nga ni Ate Lakam dahil ang tatrabahuhin na lang niya ay babudgetin ang pera at babayaran ang mga bills at kung ano-ano pa. Hindi na nga siya ang magpapakahirap pa para makuha ang perang yon. Pero anong ginawa niya? Inubos niya sa sugal. Kaya kung hindi talaga gagawa ng action si Kimi, baka balang araw lahat ng pinagpaguran at pinag-ipunan niya ay mauwi lang sa wala. Kaya mahirap man para sa kalooban niya na sampahan ng kaso ang pinakamamahal niyang Ate Lakam na pinagkatiwalaan niya ng mahabang panahon. Pero yun ang nararapat para sa nakararami. Baka mamaya kasi maraming pinagkakautangan si Ate Lakam tapos si Kim ang ibalan niya para magbayad. Nako, mahirap yan. Kaya tama lang niyang ginawa mo, Kimi, para madala at di na maulit pa ito. Lalo't ikaw ang nagpapakahirap sa lahat ng mga yan. Huwag ka pong mag-guilty dahil karapatan mo yan at para din yan sa ikabubuti ng kapatid mong sa Ate Lakam para matigil na sa kanyang pagsusugal. Go, Kimi! Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.